Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa magandang panahon. Salamat din sa ating, sa bawat isa na rin sa atin. Tanim talaga. Pero mo, mag-umpisa na ng prayer, nasira pa yung sinturon ko. Kaya sabi ko, lay. Kaya sabi ko, ang job ko talaga, laging may mga laging may patibong. Kahit nananalangin tayo, pinapatibong pa. Pero hindi yan mananalo. Amen. Ang kasamaan, kailanman, hindi mananalo sa kabutihan. Amen. Hallelujah. So, before ako ay mag-umpisa, dumako muna tayo sa ating panalangin upang masbasahan ang ating gawain sa umaga nito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa araw nito na pinagkaloob mo sa ating Panginoon. Salamat din Panginoon sa bawat isa na narito, Ama. Lalong-lalo Panginoon sa aming mga kasamaan na papunta pa lamang Panginoon. Lord, nihilig ko linisin mong iyong daraanan upang makarating sila Panginoon ng matiwasay Panginoon. Lalong-lalo sa aking buhay Panginoon, bigyan mo ko ng istong katalinuhan Panginoon upang may pahayag ko Panginoon ang salita. Itago mo ko sa likuran naman. Ikaw mamuna sa akin. Salamat din Panginoon sa iyong gabay at pagtubay sa bawat isa sa akin Panginoon. Lord, salamat. Ito ay binabalik ko. Papulit po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino na nakatulog na? Simula ng 11 ng Pizza 11 ay tayo ay nakasubaybay. So napag-isip natin na ang buhay sa mundo ito ay napakahalaga. Kasi nakikita natin, nasasaktan tayo. Yan ang bawat isa. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ko lang matandaan kung anong verse yun. Ang sabi, lahat may plano ang Panginoon. Kung ano man ang nangyayari. So salamat sa Diyos. Ang pag-aaral natin ngayon, ang tema natin ay The Journey Begins. Ito ay mababasa natin sa teksto na 2 Corinthians 5:7. Bago po natin basahin yung kaya naano ko yung The Journey Begins. Alam natin mga kapatid, kaya ang sabi dito, once na you are baptized, you are also a born again. Diba? Kasi ang baptismal, siya po ang nagbabaptize. Hindi kayo binabaptisman ng tubig lang, kung hindi banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Kasi yun ang natin. Kaya nga lang sa, matagal naman yun ang salita. Araw-araw po is the beginning. Pagising mo, journey mo, ngayong araw nito, anong journey natin? Kasi hindi natin alam ang bukas. Kung gigising tayo o hindi. Ganon yung every day is the beginning. Kaya yun ang journey natin araw-araw. Ang journey na natin buhay. Kasi bilang, natin sa nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho, araw-araw gumigising yan para sa trabaho. So yun ang journey niya. Lumalakad papunta sa sa trabaho dahil para may makakain. Ganon din ang ating buhay bilang Kristiyanos. Ang Espiritu natin, araw-araw. Kaya nga ang sabi, growing spiritually is a lifelong process. Not one-time event. Long life process. So araw-araw pinaprocess tayo ng Panginoon. Kung 100 years ka lang nasa simbahan, 100 years ka lang nagsiservisyo sa Panginoon, hindi yan. Hanggat buhay tayo, continue process. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw nagkakasala tayo. Diba? Ang sabi dito sa mga salitang mga matatanda, walang perfecto na tao. Walang perfecto.
Ay sa basahin natin yung ano natin, yung 2 Corinthians 5:17. Ito siguro mahaba-haba ito, magnanakaw ako ng oras, pastora. Hindi ako ng oras. Medyo mahaba-haba ito. Pero tayo ko lang. Kaya ang sabi dito, kaya makipag-isa kayo na kayo kay Kristo, ang isang tao. Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. O diba? Pinapalitan tayo ng bago. Kaya once tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi na tayo problema ng Panginoon. Dahil lagi tayong lumalapit sa Kanya. Lagi tayo, ang puso natin. Kumbaga, dati yung puso mo ay bato, ngayon ay puso mong mamon. Kasi ang nasa Panginoon, hindi kung sabi saya pa, hindi tikang, hindi matigas yung puso, kung hindi malambot. Tayo po yun, bilang anak ng Diyos. Dahil, una-una, pag may nagkasala sa atin, pinapatawad natin. Kaya lumambot ang puso natin. Pero nung dito tayo sa hindi pa tayo anak nakakilala sa Panginoon, ay sabi nyo, pinapatawad mo yan, pero hindi ko yan nakakalimutan. So hindi pa rin patawad yun dahil hindi mo nakakalimutan. Never forget. Sabi ng English yun, never forget. Tama ba yun? Ay, nandito pala. Okay. Napalitan ng bago. Yun ang ating tema, ang ngayon. The journey begin. Masakit na isipin, pero ganun talaga yung ng Panginoon dahil binabago tayo. Kaya ang sabi ng growing spiritually is a lifelong process. Matagal na process yan. Hanggang buhay tayo, pinaprocess tayo ng Panginoon. Huwag tayo magsabi, ay, ako ay buo na ni, huwag natin payabang. Kung hindi ang puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung ating pagkatao, kundi puso. Dahil tanan natin ang Espiritu Santo kung saan man tayo mapunta. Tanan natin yan. Dala-dala natin ang Espiritu Santo, ang Diyos, nakikilala natin. Basahin natin dito sa nakamali pa nga ako pag Kasi ang sabi nito, kaya akala yung pagkasulat ko, parang ipaling ko, Tesalonica sa dalawa lang din sa Tesalonica ko. Buti nga, tumawag si Pastor. 1 Chronicle 16:11. Okay, ang salin nito. Okay, basahin po natin. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulungan niya ay hingin sa tuwing na paragalan siya at sambahin. Kaya sabi dito sa ibang salin, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha palagi. In what way? Paano natin hanapin ang Panginoon? Dahil ang Panginoon ay invisible. Diba? Through prayers connected sa ating puso. Dahil ang puso natin ay laging connected sa Panginoon. Kasi kung hindi connected ang puso natin, hindi tayo born again Christian. Amen o ba? Salamat sa Diyos. Kasi laging ginano hanapin ninyo ang Panginoon. Lagi natin hinahanap. Kaya nga may prayer tayo. Kahit sa bahay, may devotion tayo. Nananalangin tayo every time. Kumain tayo, nananalangin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Every morning. Kaya nga journey is the beginning. Every morning is the beginning of our life. Yan ang umpisa. Paggising natin. Dahil buhay tayo. Thank you, Lord. I'm alive. Diba? Lagi tayo nagpapasalamat. Bilang na mananampalataya kay Kristo, huwag natin bitawan yan. Huwag natin bitawan. Pag nakabitaw tayo dyan, yari tayo. Kasi ang curse ng Panginoon. Babalik man tayo kayo sabi ng iba, na-backslide. Mahirap yun. Pag ikaw ay nakakilala kay Kristo tapos na-backslide ka, may parusa po yun. Diyos lang ang nakakalam.
Kaya nga sabi, bumalik kayo sa Panginoon. Diba? Kasi 1 Thessalonica 5:17, palagi kayong manalangin. No? Ang Biblia nagsabi. Kaya nga, we are always connected sa ating puso ang Panginoon. Palagi kayong manalangin. Oh. Amen. Diba anong sabi ng Panginoon? Yun ang tagubilin ng Panginoon. Bago siya na bumalik sa kanyang ama, ayan ang Biblia. Palagi kayong manalangin. Yun ang ating identity, yun ang pagkakilala sa atin bilang mananampalataya kay Kristo, ang panalangin. Sa 18, at pagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Diba? Magpasalamat. So, number 1, pagising natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, thank you. Ako'y nangagising. Malaking bagay na yun. Dahil ina-appreciate mo ang kalooban ng Diyos, ang inano ng Panginoon. Tama ba ba? Salamat sa Diyos. Sa awit, Psalms 119 verse 11. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. O, di ba? Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Sa puso ko iingatan. Di ba? Kasi, kaya ako yung emotional masyado. Kahit sa awitin lang, nasulit na awitin, kahit nagaluyan ako yung napaiyak. Una-una, ayaw ko, dahil siguro ang puso ko ay sa Diyos at malambot ang puso ko. Kaya sabi ko, naging ako naiiyak, emotional. Hindi ako tears of joy dahil nababasa ko yung salita ng Panginoon. Dahil hindi naman tayo pinanganak na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kundi kinuha tayo ng Panginoon, hinahon tayo ng Panginoon doon sa kasamaan na ating nagawa nung una. Binago tayo. Doon ako natatouch. Pagbasa ko ng sa puso ko, iingatan. Sino iingatan? Di ba? Ang Panginoon. Dahil vice versa, iniingatan tayo ng Panginoon. Then, ang tagubilin na ng Panginoon, manalangin ka. Yun lang. Wala namang ibang sinasabi. Kung hindi manalangin ka, lumapit ka sa Kanya, mahalin mo ang Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon. Sa Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Matalinghaga po yan. Diba? Matalinghaga. Diba? Nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ganyan ang buhay natin. Mahina ang ating pisikal. Anong sinasabi dyan? Ang tinutulog. Palakasin mo ang iyong spiritual. Dahil nanghihina ating pisikal, ngunit ang spiritual, kung matatag ang spiritual mo, hindi ka madadaig ng kalaban. Kasi ngayon, ang mundo natin, hindi na pabuti ng pumunti, kundi pasama. So tayo bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya ng Panginoon, bilang born again Christian, ang ating sandata ay panalangin lang. Wala tayong baril, wala tayong anuman kung hindi ang sandata natin ang Biblia, panalangin. Dumulong tayo sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa ating paligid, Diyos lang ang mag-intervene dyan. Diyos lang ang nakakaalam. Lahat yan may plano. May plano ang Diyos. Patatagin natin ang ating mga puso. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Sa Episo, ito mahaba-haba ito. Episo 6, 11 hanggang
17 ito ha. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na loob ng Diyos. Na loob ng Diyos. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Ito ay pakana ng Diablo. Dahil ang Pilipinas, sa totoo lang, ang Pilipinas ay yan ang, kaya ang sabi nila, the land of promise. O sila, Jesus. Jesus ang nagsabi. The land of promise. Dahil ang Pilipinas, kung ano man ang magkakaiba man ang denominasyon, ngunit ang Pilipinas ay maka-Diyos. Maka-Diyos. So kukunti lang, kumbaga 70% o 80% ang mabubuti, 20% lang ang masasama. So hindi madadaig ang kabutihan doon sa kasamaan. Ayan, Diablo. Patuloy tayo sa 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, o diba? Kundi sa mga pinuno, sa mga pangyarihan, sa mga tagapamahala at kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, in general speaking, mga pinuno, makapangyarihan. Hindi kalaban ng tao. Yun ang masakit. Hindi kalaban ng tao, kundi ang mga pinuno. Kasi doon, kaya nga iniipon yan eh. Kung bagay sabi ko, kaya nga, makwento ko lang muna. Kaya ang sabi ko, ang kamay natin ay dalawa. Ang Panginoon, di ba, pinako sa cross, dalawa yung kanya. Isa ang pinapasan niya ng kasamaan. Isa ang pinapasan. Isa ang hawak niya ng kabutihan. Bakit nangyari ang lahat? Iniipon. Doon natin nakikita, maanunas natin yung nagmamaskara na sila po ay mga Diyos. Ngayon nakikita na natin kung sino yung sa Panginoon, kung sino yung sa Diablo. May purpose sa Panginoon. Inuubaran ng maskara. Kasama maraming nagsasabi na sila ay maka-Diyos, pero ang ginagawa, hindi maka-Diyos, maka-Diablo. So ngayon, narubara na. Ang ano nilito, magpakatatag kayo sa 13. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, na makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng laban ay matatag pa rin kayong lahat. Tayo lahat, di ba? Tayo. Ito kaya nga sabi ko kanina, ano ang ating panglaban kundi panalangin lang. Wala nang iba dahil wala nang dadaig pa sa panalangin dahil ang Diyos ay kasama natin every second, every minute, and every day. God is on the heart. Yun lang po ang ating sandata na kahit kailan hindi talaga kakayanin ng Diablo. Kaya gumagawa ang Diablo ng lahat. Kaya nung nakaraan ng sinasabi ko, tinig na maraming nangyayari. Di ba? Nung sinasabi nung una, nangyari na ang tinig natin. Ito ang tinig sa atin. Dahil kung sa Bisaya pa, testingan, sinusubukan tayo kung hanggang saan tayo. Ibino ba? Palagpakan natin ang buhay ni Diyos. Kaya maging handa kayo, ibigkis ang iyong baywang at sinturon. Sinturon ko sila na ng katotohanan at isuot sa dibdib. Balutin ng katuwiran. O tama? Sinturon. Sila yung sinturon ko, di ba? Ako dahil ang mensahe ng Panginoon, ang nasa Biblia, ang binabasa ko lang, kung ano yun, sinira niyo yung sinturon ko. Di ba ang taning laging nakakibat sa atin? Di ba? Alam mo dyan kaya maging handa kayo, ibigkis. Anong ibig sabihin ibigkis? Huwag kayong bibitaw.
Magkaisa tayo sa panalangin sa ating bansa. Ayun ang layunin natin ngayon. Yun ang ating the main focus natin. Ang focus natin ngayon, manalangin tayo sa ating bansa upang hindi mangyari ang mga famine kung ano ba man ang mga salo na gawa ng Diablo. Ito ay pahiwatig sa atin. Ito ang mensahe na ito. Kaya maging handa kayo, minsan sa atin, ibigkis sa inyong katawan, baywang. Tayo po magkaisa, magbigkis tayo sa panalangin. Yun lang ang magagawa natin. May tulong natin sa ating bansa. Prayer is the best medicine. Tama ba? Okay. Isuot ninyo ang sapatos na ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Di ba? Isuot natin. Iwagayway natin. Humayo tayo. Kung may kasalubong man tayo, may kaibigan tayo, mag-share lang tayo ng kahit isang verse lang. Kahit isang verse. Ako ay naamis ko kagabi, mga kwento ko lang sa akin. Doon sa prayer natin sa Liwasan ng Passion. Lahat ang nagsasalita doon, may mga verse silang dala-dala. E sabi ko, wow. Hindi man yan, magkakaiba man yung ano, may baptist, may mga pastors, may hindi pastors. Pero may tanan sila na dala ng verse. Ibig sabihin, sila po ay nakakilala sa Panginoon. Salamat sa Diyos. May mga Katoliko doon, may mga nagtipon-tipon. Sabi ko, ito na. Kaya nga sabi nito, ibigkis. Ayun, sana yun. Pagiging handa. Sapatos. Ano yung sapatos natin? Pangyapak natin upang tayo po ay mag-share na kung ano man ang nalalaman natin, hindi man tayo binasa sa Biblia, kung anong verse ang iyong na-memorize, kung anong verse ang iyong kung hindi mo man na-memorize yung verse na yun, pero yung salita, yung word na yun, na-memorize mo, pwede mong ibahagi yun. Pwede mong ibahagi. Kahit ano ka, tigas ng pato ng puso ng tao, lalamot ka. Kaya nga may kasabihan, kung alam mo tigas na tinapay sa mainit na kape, sige guys, kahit anong tigas, kahit putok, ibabad mo yan sa mainit, lalamot yan. Hallelujah. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nag-iiyab na palasyo. Palasyo ng Diablo. Palasyo atay. Palasyo ng Diablo. Di ba? Ang ano yan? Gawin ninyong pananampalataya, kaya tayo nandito. Mapalad. Sabihan mo yung katabi mo, lingunin mo, mapalad tayo ay nandito tayo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay pinagbubuklod, tayo po ay pinag-isa. Magkaiba man tayo ng pinanggalingan, pero isa lang ang Diyos natin. Kaya nga nandito tayo dahil isa lang ang ating pinaglingkuran, kung hindi ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Palakpakan ng Diyos. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Espiritu. Kaya nasabi ko kanina sa unahan, Espiritu. Tayo po ay binabautismuhan. We are baptized by Holy Spirit. Hindi tayo binabautismo ng tubig, kundi Espiritu. Dahil ang simbolo ng tubig, inuhugasan ang ating dating pagkatao na tayo ay bago. We are, if anyone in Christ, the new creation has come, and the old has gone, and you here. Diba? Nuhugasan tayo. Yun ang, kaya nga, the journey, balita natin, di man natin, the journey begins. Pagsisimula ng ating buhay bilang Kristiyanos. Kaya sabi, matagal naman kaya. Growing spiritually is a lifelong process. Matagal na prosesyo.
Habang buhay tayo, pinaprocess tayo ng Panginoon. Habang dito pa tayo sa mundo, no one is perfect in this world. Tandaan natin po, tignan po natin po. But, ano naman tayo sa Timothy 3:16? Ang lahat ng kasulatan ay pinasiyahan ng Diyos at nakikipagpakinabang sa pagtuturo ng katotohanan at pagsuway sa kabalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakaganda ng passage na ito. Tayo ay laging tinutuwid. Kaya tayo, kung sabihin, ay, ako ay puro ligtas na ako. Wala makakapagsabi, ligtas tayo, hindi. Ngunit, tayo ay bilang Kristiyanos, bilang Christian, tiyak tayo, kung tayo man ay lumisan sa mundong ito, may patutunguhan tayo. Yun ang pinaghandaan natin. Hindi man tayo nagpunta dito para sa ating kundi para sa ating kaluluwa. Preparation for our salvation. Hindi tayo nagprepara na, ay, punta ako doon para andun yung crush ko. No. God is your crush. Diyos ang ating crush natin ng Panginoon. Dahil ang ginawa niya para sa atin ay kabutihan, hindi sa kasamaan. Lagi tayong ginagay ng Panginoon upang inihanda tayo. Kung tayo man ay lumisan sa mundong ito, I'm sure na tayo ay may pupuntahan. Doon tayo sa harian ng Diyos. Hallelujah! Sa 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Di ba? Mabubuting gawain. Hindi sasabihin ay, ako, lagi naman ako simbahan kung ano ang gagawin simbahan. Tatrabaho ko. Hindi po yun. Hindi po. Kung hindi, ang kalooban natin. Ang kabutihan ng paggawa sa, ay ako, nabibigay ako. Kung sino nabibigay sa akin, binibigyan ko. Hindi po yun. Kung hindi ang ating puso, nililinis tayo ng Panginoon. Ang pagbibigay, ang pag-ano mo, sa buhay natin bilang isang tao. Bilang isang Christian. Pero ang puso natin. O mamaya kung nagbigay ka, sasabihin mo, nala naman, bigay na naman. Diba? Instead na ikaw ay papatawarin ng Diyos. Lalo kang ano ng Diyos kung nagbigay ka. Yung pala, plastic. Nagbigay man lang, pero plastic pa. Di ba? Ganun po ang paglilinis at yung inahanda ng kabutihan sa puso natin, nanggagaling sa puso natin. Di ba? Bakit tayo umiiyak? Di ba? Yung pag-iyak ko, hindi naman plastic, hindi naman tayo artista. Na umiiyak, nilalagyan lang ng bawang, nilalagyan ng sibuyas para makaiyak. Kundi galing sa puso. Galing sa puso yung pag-iyak natin. Dahil tayo po ay nihubog ng Panginoon. Okay? Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. May malungkot kayo dyan eh. Huwag kayo malungkot. Eh sabi ng Panginoon, joy. Diba? Joy. Tayo happy. Even though may mga pinagdaanan lang tayo, mga ano, pero ang Diyos, hindi tayo pinubayaan. Lagi lang tayo manalangin. Ang sabi dito, 2 Pedro, sa halip patuloy, 2 Peter 3:18. Sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon at magpakailanman hanggang sa wakas. Dito ay pang last parting words ko. I want your heart to be pictured in God. Lagi tayo makatune sa Panginoon.
in every stage of our life. Read through. Diba? I want your thoughts and minds, words of honor to lift up Him in everything we do. Ipasa Diyos natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Napakabuti ng Panginoon. Ngayon, na natin, napaktanto na natin. Yung una, may mga alanganin pa, may nag-ano pa, kung gaano kabuti ang Diyos. Ngayon, napatunayan na natin sa bawat isa na ang Diyos napakabuti, habising sa ating buhay. Dahil tayo ay everyday ay nililigtas ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan, kundi lagi tayong hinahawakan ng Panginoon. Lagi tayong hinahawakan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na tayo po, sana po, may natutunan tayo sa talatang ito. Libre, nakapag-tiktok ba tayo? Para may ma-review kung tama ba yung aking Sa susunod pag mag-tiktok tayo. Ano natin, kung ano yung Kasi kung dito hindi masyado pumapasok, pero pag niririn mo doon sa bahay mo, doon mo maano kung ano ang salita ng Panginoon. Amen ba? Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ano sa atin. Ako po ay magtatapos sa panalangin. Praise God, hallelujah. Salamat Lord sa iyong pagsabay sa akin, pagkasama sa akin, Panginoon, pagpatubay at pagkabay na binigyan pa mo ng wisdom, Panginoon, ng katalinuhan. Salamat din, Ama. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, aming pagkakasala, pagkukulang. Ikaw, Lord, ang magpuno. Salamat, Panginoon. Ako ay tinago mo sa iyong likuran, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw na muna sa akin. Lord, at ibinabalik ko papurit pasalamat sa ating buhay na Diyos. Salamat. Hallelujah.